Balita-balita. Kape. Kape sa umagang linggo. Ang kwentuhan natin ngayon. Yun nga. Dami ng kumakalat sa social media ang tungkol sa pananampalataya, religion. Sa bagay, ang ating kwentuhan naman palagi puro nakaraan, hindi pag-usapan na natin. Usapang Kristiyano na lang. 2 point something billion ang Kristiyano. 2 billion mahigit, napakarami. Sa Kristiyano may isang Diyos, may isang Jesus Christ, may isang Holy Spirit. Pag sinabing Kristiyano, Jesus believer ka. Pero hindi ko maintindihan, sa kabila ng yun, nagkawatak-watak pa rin. Ang daming denomination tsaka sekta. Sa Kristiyano, 33,000 mahigit ang denomination. Dami. Walang katapusang diskusyonan, walang katapusang debate, sinong tama sa kanila. Hindi ko maintindihan Baka hindi kaya nagkakaisa sasabihin Kristiyano. Pag analyze mo yung bandang uli, religion din naman yung pagtatanggol nila, hindi yung tungkol kay Jesus Christ. Kung babalikan natin ang history, napakaraming kwento. Mostly ang nakakaalam niyan sa history ng Kristiyano, mga theologies, mag-aaral ng theology. Karamihan dyan, mga pari rin, mga monks, mga nag-aaral sa simbahan. Pagdating naman sa social media, mga Kristiyano kanya-kanyang patutsadahan, kanyang papaliwanag. Tutusin, napakasimple. Sinimplified na nga ni Jesus Christ yun Yung 10 utos, pinasimple niya para maintindihan. Ginawa niyang 2. Tapos pagdating naman sa Biblia, pinagtatalunan pa rin yan kung anong dapat gamitin. 66 books o yung ginagamit ng Katoliko na may apokripa. Kung tutusin, yung Biblia marami naman talagang books, hindi lang 66 books. Lalo nung na-discover yung Dead Sea Scroll. Yung Dead Sea Scroll, hindi lang naman isang lingwahe yun Mayroong Aramaic, may Hebrew, at may Griego. Yung Aramaic, yun yung panahon ni Jesus Christ na ginagamit. Ewan ko bakit hindi nagkakaisang mga Kristiyano sa pananampalataya. May kanya-kanyang paliwanag. Kung tutuusin yung panahon ni Juan kasi, si Saint Paul, nagpapasaring na siya noon May mga ibang grupo na rin na Kristiyano noon sa panahon nila. Kung matandaan ko anong verse yun.
Hindi kasi ako nagme-memorize eh. Hindi ako nagme-memorize ng Bible, pero iniintindi ko at inuunawa. Kasi nung panahon naman, wala namang chapter at verse yan. Kaya lang nila ini-insist yung chapter tsaka verse na yan para ma-justify nila, ma-explain kung ano yung gusto nilang ipaliwanag. Pero nakakalungkot, hindi naman nila ginagawa. Kanya-kanya pang doktrina. Tutuusin, ang nag-evangelize noong panahon ng mga Romano. Sila ang mga nag-evangelize ng Kristyanismo noon eh. Tulad ni Constantine. Ay, sarap ng kape. Oh, yun. Mayroon pa nga historiador. Si Josephus ba yun? Ang pagkakaalam ko, ang nagsulat ng mga scrolls o yung mga gawa sa papyrus yung ginagamit noon eh, sa pagsulat ng scrolls, ay ang mga Qumran. Yan, sila ang original yan na isa. Paano kaya kung di na-discover yun? Noong 1946 ba yun? Hanggang 1956. 10 years nilang inisa-isa sa lahat ng kuweba sa Dead Sea. Ayun nga, naipon nila yung mga scroll. Kaya nga tinawag na Dead Sea Scroll. Ay, pero ito tayo ngayon 2,000 years ago, kanya-kanya pa rin paliwanag. Hindi ko maintindihan. Excuse me. Yung iba ginagawa ng negosyo. Totoo naman, marami kasing yung mayaman dyan sa religion. Ay nako, yung iba parang networking, recruit. Hindi na nila naisa sa puso yung tamang katuruan ni Jesus Christ. Nung nagturo naman kasi si Jesus Christ sa edad niyang 30 years old, nag-umpisa siya eh. Wala kasing kwento yung sa New Testament, yung panahon ni Jesus Christ. Yung 12 to 30 years old siya, walang kwento dun eh. Kung ano yung mga ginawa. Nag-umpisa siya ng edad na 30 years old hanggang 33. Doon na siya yan yung mga may record sa 4 Gospel. Tapos si Saint Paul, yung mga letters ni Saint Paul, yun na yung marami na siyang pinaliwanag kung anong dapat gawin ng isang Kristyanismo, which is hindi naman naisama sa pamumuhay ni Jesus Christ eh. Tutusin, hindi sila nagkita personal niya ng Jesus Christ kay si Paul. Kasi si Paul, isang kanyan dati, persecute ng mga Kristiyano nun. Ngayon, alam nyo na yan, kwento. Basta Kristiyano ka, alam mo na yan, kwento na yan. Nakakita siya ng sign, kaya siya na-convert ng Kristiyano. Yun na, doon na, ang dami ng
sinasama na sa doktrina ng mga ibang Kristiyano ngayon dahil kay Paul. Halos lahat ng ibang Kristiyano nakatutok na sila sa teaching ni Paul, which is okay naman yon. Pero yun nga, doon na tayo kakaiba na ng palipaliwanag. Tapos tutuusin, sinimplify lang naman ni Jesus Christ love your neighbor, sabi lang gano'n bago siya alis. Isang word lang, love, pag-ibig. Bakit ewan, pag pupunta ka sa mga nagpipreach tapos may mga comments doon, ang dami, grabe mga diskusyonan doon, mga minsan lumilis na, may mga bad comments na. Ay nako, Kristiyano, hindi kasi ipapaliwanag yung paano tayo nagsimula minsan pa pagtatanggol na lang nila kung sino yung founder ng kanilang religion, yun, which is hindi naman sana ganun. Ayan, umaba na 11 minutes, di na madadownload sa ano to. Mahaba talaga pagdating sa religion na usapin, napakahabang paliwanagan yan. Ay, di ko maintindihan kasi di ko alam kung sinong nagsasabi ng ano, kasi tamang paliwanag. Pag susundin mo lang yung katuruan ni Jesus Christ, simple, katulad nyan, pag nagdasal ka, hindi mo na kailangan ng maraming tao. Sabi niya doon, pumasok ka sa kwarto, ilak mo yung pinto, dasal ka. Tapos sabi ng mga ibang religion ngayon, kailangan mong umattend, which is okay yon, every Sunday sa church. Pero kung parang nagugulan ka katulad ko, di na siguro, pasasundin mo na lang yun. Walang sabi nga doon mayroon pa yon, kung mayroong 2 o 3 na nagtitipon sa ngalan ni Jesus, pakikinggan ka na ng Diyos. Yan, hindi ko rin alam yan, mayroon yan sinabi dyan doon. Hindi ko alam chapter verse, hindi ako mahilig mag-memorize. Sa bagay, yung panahon ni Paul, may mga ibang grupo ng Kristiyano daw doon na may pinapasaringan na siya kaya lang dinabanggit kung anong grupo. Sabi niya doon hindi naman kami magkaiba ng ibang Kristiyano, sabi niya doon Okay, dito na lang dahil 14 minutes na. $2 billion, one Christ, one God, one Holy Spirit. Mayroon daming denomination, ano kaya yan? Right, till next time, dahil malamig na ang aking kape. Bye bye.